وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Una, lahat ng pag-uwi sa salamat at pagkakita para sa Allah. At dalangin natin sa Allah na patuloy tayo bigyan ng tawfiq at hidayah. At patatagin na tayo sa Islam at insyaAllah dalangin din natin na turuan tayo ng Allah at patuloy na tayo ng alamat sa Islam. Okay? So, ngayon mga kapatid sa ng Balagang Islam ay ang gagawin natin is alam niyo yung ubo, diba? Mag-ubo demo tayo at yung sa demo tayo insyaAllah. So, sa ubo demo ay parang i-actual natin kung paano yung pamamaraan ng pag-ubo. Okay? Yung pag-ablution. Natawag din ng iba na abdas. Yung sa ibang term na maranaw. Okay? Sa abdas. Okay? Ubo. Sa Arabic, ubo siya. So, kailangan natin maging, dapat alam natin yung tamang pamamaraan ng pag-ablution. Bakit? Kasi ito yung susi para mas maging kanagat sa Allah yung ating pagsasala. So, kapag ang ating pag-ubo ay hindi naging tama, ay hindi rin naging tama at hindi rin ito naging kanagat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung iba sa atin, yung lalo na yung kahit na yung mga born Muslim, hindi naman natin sila inaano, pero ang totoo, ang karamihan sa mga born Muslim hindi nagpapahalaga ng subo. At sa parang okay na easy lang sila, hindi nila inaayos yung pamamaraan ng pag-ubo. Di ba? Kahit okay na magpapasala, pero ang totoo, hindi nabawasan ng maayos. Okay? So kailangan tayo every time na tayo ay gagawa ng ibadah, gawain pagsamba sa Allah, ay kailangan gawin natin sa pinakamahusay at pinakamainam na paraan at sa paggawa. Okay? Huwag natin yung parang easy lang. Sabi natin yung okay na kasi makaubo lang kahit mabilis. Okay? Hindi na nababasa. Sa pag-ubo, kailangan natin isaan-alang yung mga bagay. Una, siyempre, kailangan at ang gagawin natin, meron tayong intention. Bakit ano ba ang layo? Actually, sa lahat naman ng gawain sa Islam, kailangan gusto magkaroon ka na dyan pala sa isang bagay, kailangan, before ka mag-start, ay kailangan nandun yung ating intention. So, depende dun sa intention tayo ang nagtimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Islam, kapag ikaw ay nag-intention ng isang bagay na mabuti, ikaw ay nagtimpalaan na agad po. Hindi mo pa nagagawa yun hindi pa nagagawa. Doon pa lang mismo sa intention mo, ay nagtimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ginawa mo, ang mabuti na iyon ay ito ay nagtimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Another, bukod doon sa nagtimpalaan, doon pa lang sa simple pag-intention mo. Okay? So, kailangan una-una, meron tayong intention. Bakit ka ba mag-uudo? Para magtayo ng sala, para sambahin nyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, dapat natin isalang-alang. Ano yung sinasabi natin before tayo Bismillah. Ano ibig sabihin ng Bismillah? Sa ngalan ni Allah o in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng gawain, kung gusto natin magkaroon ng blessings or baraka, yung ating mga gawain, kahit hindi ito Islamic na gawain, halimbawa sa trabaho natin, before tayo magtrabaho, before tayo maligo, before tayo kumain, before tayo maglakad, before tayo magsuot dito ng masjid, kahit dito, masakay ng sasakyan, kapag binasa mo, binanggit mo yung Bismillah, inshallah magkakaroon ng baraka, ng blessings, yung iyong lahat ng gawain. Okay? Ganun sa pagkain, tinuro sa Islam. Before tayo kumain, kailangan ng Bismillah. Before tayo matulog, Bismillah Allahumma amut wa ahya. Yung tuloy sa Islam. Yung pagpunta ng masjid, pagpasok ng masjid, kahit kung sa pag-ulo syempre, kailangan natin ng Bismillah. Okay? So, huwag natin kalilimutan ng Bismillah sa Islam. Maliban lang sa mga gawain masama, huwag tayong bibismillah, ha? Huwag tayong bibismillah sa gawain masama. Sa yung labis na tikat yan. What? Isang beses. Bismillah. Okay? Bismillah. Pero, di ba, pag sumasakay kayo ng Saudi Airlines, Saudi Airlines sasakay, no? Di ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, subhanallah, sakhara lana hada. May mga dua na, may certification na binabanggit. Yung mga ganun, hindi mo yung makikita sa ibang airlines. Kung ano ba, sa Pali, hindi mo yung makikita. Di ba? Basta hindi siya Arab Airlines, mga Muslim Airlines, hindi siya walang mga ganun mga dua. Tignan nyo, ganun pinahalagahan sa Islam ng mga
So, kailangan, ang tanong ni brother, kahit ba sa pagkasasaan, paglapit sa asawa, kailangan ng bismillah. Ha? Nadaliya sa Yunus. Kailangan din. Yes, kailangan din. Ha? Actually, paglapit sa asawa, mayroong panalangin din. Kaling panalangin na yun, Allahumma jannib min shaytan wa jannib shaytan lima razaqtana. Anong kahulugan nun, ya Allah? Ilayo mo nawa sa amin si shaytan, si iblis, at ilayo mo siya mula sa biyaya na iyong ibibigay sa amin. Ano yun? Yung supli. Yes. Kaya, kung gusto mo yung anak mo na inshallah, maging tagasunod sa Allah, maging mabuti, ay sikapin mo na mabanggitin mo. Alam mo yung mga binata ng mga kakasal, talagang nasa ulo nila yan eh. Inaalam talaga nila. Actually, yun ay, subhanallah, ay magandang dua na tinuro sa akin ng mga anak sa basa. Okay? So yun yung mahalaga ng Bismillah. Actually, sa lahat na sa Quran, maliban sa isang surah, yung surah At-Tawbah, pero the rest of surah sa Quran ay merong Bismillah na i-start yung bawat chapter sa Quran. Simula sa surah Al-Fatiha hanggang sa surah Al-Nas, meron itong mga tinatawag na basmala o Bismillahirrahmanirrahim. Pero kapag ulo, sabihin na natin yung Bismillah. Okay. Hindi mo kailangan yung Bismillah. So, Bismillah lang. Okay? Pagtapos nun, ano na ang uunahin natin? So, pero siyempre before nun, pero yung lang sa ulo. Pero before nun, siyempre sa istinja, sa paglilinis, kailangan tayo sa Islam, initayos tayo na kailangan every time na tayo ay iihi, kailangan nating maghugas. Okay, kailangan natin maghugas. So, ganun sa Islam, subhanallah, every time na tayo iihi, kailangan natin maghugas. So, hindi ba magkita ng tissue, but yung tubig mismo. Okay, tubig. Pero walang problema, kung walang tubig, pwede tayo gumamit ng tissue, walang pa man dyan, wipes, walang pa man, pwede natin gamitin. Okay? Pero pinakamailan is yung tubig. Actually, meron din ang pamamaraan, inshallah. Nakalakay din natin sa inyo, yung patungkol sa paano magpunta sa kalikuran, yung mga kaparaanan, yung mga tinatawag sa loob ng CR. Pero for the meantime, inshallah ta'ala, ang pinakamahalaga doon is yung malaman na kailangan magbukas tayo dito tayo. At iwasan natin ang pagsikan ng ating mga yung pagkalo natin, iwasan natin. So, kung makikita tayo, mas better na iangat natin ng konti. Tapos, kung kaya natin umupo tayo. Okay, kung halimbawa, diba? Kasi minsan din ang ibang iniguro, flat sa kaplat din niya. So, gawin natin yung gusto niya para less yung calcium niya sa atin. Okay? So, kailangan iwasan natin ito kasi hindi magiging katanggap-tanggap sa Allah yung mga natin magpapagpunta sa kanya. Kasi yung sa Islam ay talagang tinatawag na najis, marumi. Okay? So, iwasan natin ito. Okay? So, dito tayo sa ulo. Ano unang-unang tingnan natin sa ulo? Kamay, di ba? So, sa kamay, kailangan ito, di ba? Kung wala tayo, kung sa gripo, mas maganda sa gripo, o kaya kung wala na sa gripo, kaya mayroong pitchin, or yung pitchin, o kaya yung tago. So, ganyan. So, ang tatlo. So, kailangan dito. Ganyanin natin, isalabin natin, kamay natin. Sa kabila naman, tatlong beses. Dito. Sa kabila naman, so ganyan. So, kailangan dito, ha? Okay, so after yun, dito lang tatlo, tatlo dito. Bakit natin hindi na ganyan? Kasi yung part dito banda, meron mga kulubot din minsan. Maaari kapag gano'n lang natin, hindi siya nababasa. Okay, so kailangan Salita siya. salita. Salita siya. Diba na ganyan, o? Tapos dito na. Salita pala niya. Tatlo. Pwede naman yung ganyan. At least mabasa mo siya na. Okay? Pagkapos doon, ano nang susunod natin? Tayo ay mag-umug. So yung umug natin, actually, merong iba na pamamaraan at sinasabay nila yung wika pati dito. Pero kung hindi mo kaya, walang problema. Sinasabay nila. Tapos, dito, bago ito. Pero kung hindi mo kaya nila, medyo mahirap sa'yo, ay umugla. So, ganyan, buwa ka ng kuhan. Sa diba sa tipo, ganyan. Sa lupa. Tapos, umumog siya lang. Tapos, dito raman. Okay, tapos na, ganun din.
So, sa tubig, kailangan huwag natin masyadong buksan. Kasi yung iba, yung talagang full na yung pagbukas, tapos nasasayang yung tubig. So, kung kaya natin, huwag tayo ba, ganyan, patayin natin, kung makala tayo magmumok, tapos doon natin bago natin open ulit. Di para less yung pagsasayang na tubig. Tatlong beses yun siya. Tatlong beses. Tatlong beses. Pagtapos nun ay ilong. Paano ba yung sa ilong? Ganyan. Ganyan natin. Tapos, ganyan. Okay, sisingatin natin ng konti. Huwag lang yung sobrang singkot kasi masakit yan dito. Sakit. Okay? Yung sakto lang, yung parang magpipit lang dito yung tubig sa atin. Tapos ay, ganyan natin. Okay? Ganun din ulit. Okay? Ganun din ulit. Tapos, tatlo. Okay, pagtapos nun, sa mukha. So, sa mukha, kailangan ito, simula sa bunbunan natin, bunbunan, hanggang dito sa dito. Okay, sa baba. Okay, dito banda. Hindi lang dito ha, kasi iba dito lang. Okay, ganyan lang sila. Kailangan hanggang dito sa atin. Okay? So, kung may mga balbas kayo, ganyan niya, isip niyo na mabuti, masakit niya siya. Okay, kung nakaya niyo, ganyan niya siya. Okay, so, tatlong beses din yan sa bigyan niyo, no? Yung iba ginagawa niya dito ito. Ito. Dito sa, para mabasa dito. Tapos kung ano po niya. Okay? So sa, yan, sa mukha. Pagkapos doon ay, ano yung sunod? Tatlong beses din ang? Kamay. Sunod, kamay. So yung kamay, babasahin pa rin natin dito, hindi lang dito. Hindi lang dito. So kailangan pati ito. Kasi iba, ginagawa niya pag nagbubuto, ito lang binabasa. Ganito lang. Hindi, kailangan ito rin. Ganyan natin. Course hanggang dito. So bakit ba natin dapat i-ganyan? Kasi minsan kapag ginanyan mo lang yan, mayroong kulubot. Di ba? Hindi sa part natin, hindi kulubot yan. So kailangan natin pasahin mabasa. So inilingan natin. Okay? So ganyan naman tubig. Ganyan. Ganyan. Ganyan ang puso ganyan. Di ba? Kasi ganyan. Okay? Tatlong beses din siya. Tapos sa kaliwa naman, gano'n. Okay? Tapos, diba? So, ganyan. Tatlong beses din siya. So, kailangan mabasa natin yung bukong-bukong natin dito. Okay? So, mahalaga yan. Kasi iba, binabasa lang sa gripo. May mga tamad kasi lalo dito. Mapansin yung minsan dyan, may mga tamad. Ginagaya lang sa gripo, hindi man lang magawang haplusin na tamad. Okay? After nun, nasa sa ulo na. Paano yung sa ulo natin? Ganyan, di ba? Ganyan. Tapos, balik. Tapos ito, isang beses lang po ito ha, ganyan. Tapos balik. Tapos ito, saan to? Dito sa, hintayin na natin. Yung ganyan o. Ganyan o. Tapos ito, sa likod. Ganyan. Ganyan. Parang, ito dami parang kanal-kanal ng tenga mo. Kanal-kanal ng tenga mo ganyan. Tapos labas. Okay, tatlong beses pa o isa lang? Ha? Isa lang. Okay, isa beses. Huwag niyong gayahin yung iba ha, kasi meron mga nag-uulo, ano nila.